stays together, stays together always. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Dear Lord, we humbly ask you to bless and sanctify our home and all the members of our family. We offer you our gratitude for all that you have done for us, for all that you have given us, and for the example of family virtues set for us by your own holy family. We consecrate ourselves to you, our trials and our joys, so that our home may ever be a shrine of peace, purity, love, labor, and faith. Please protect and bless each member of our family from all forms of danger, calamity, evil, and temptation. Jesus, Mary, and Joseph, look with compassion and love on all families throughout the world. Give us the grace to be dutiful and pious parents, holy and obedient as children, so that our home on earth may foreshadow the love and happiness of our home, which is prepared in heaven. Amen. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of the servant of God, Father Patrick Peyton. His mission of bringing God to man and man to God. May the sound that is sung and the words that are spoken be a source of great joy for you as you discover through this most holy rosary the story of your redemption. The family that prays together stays together, growing together day by day. If we pray together, we stay together. Mary, our mother, teach us to pray. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po ang Family Rosary Crusade. Nadinig mo na ba yung CRIBS? C-R-I-B-S. Ang CRIBS o Create Responsive Infants by Sharing, yan ang CRIBS, ay sinimula ng dalawang may bahay na misyonerong Lutheran noong 1974. Sa kasalukuyan, kabilang sa mga serbisyo ng CRIBS ay ang pagtanggap at pangangalaga sa mga sanggol na inabandona, iniwan, o kaya yung mga sanggol na hindi na kayang buhayin ng kanilang mga magulang o iniwan para sa paglalaga ng mga sanggol sa mga mag-asawang nais mag-ampon at mga tahanan para sa mga naabuso, mga nasamantalang batang babae. Pero higit sa pagpapabuti ng buhay ng mga batang ito,
Ang cribs ay nagbibigay ng panibagong pag-asa. Hindi lamang sa mga bata, kundi sa buong lipunan. Mga kaibigan, kasama natin ngayon ang isa nating katuwang sa cribs, si Josefina Dimalaluan or Kachi. Apo. Kachi, for short. Kachi, magandang araw sa iyo. Magandang araw din po, Father. At ang ganda-ganda naman ng trabaho mo na ikaw ay nasa cribs, no? So ano nga huli ang kahulugan ng cribs? Create responsive infants by sharing. Pero, Father, hindi na namin ginagamit yung ganong Basta acronym. cribs na talaga. Cribs Foundation Incorporated. Okay. Kasi Cribs as itself. As itself, yes. Oo nga naman. Kasi noong una kasi puro infants. Oo. But in 1986, we started accommodating survivors of sexual abuse. So, hindi na lang infants. So, they are actually individuals. Well, the meaning remains the same. Yeah. Pero, yun na pong ginagamit namin sa ngayon. You also Cribs give Foundation. crib, you know. Yes. Diba? Parang crib din kayo para doon sa Yes. mga Cradle. naabuso, di ba? Apo. Cradle din, no? Yes, apo. So, ano ang mga programa at serbisyo ng cribs? So, Foundation. Basically po, yung major programs namin, we have this receiving home, ang tinatawag na natin. It's a residential facility for children who are abandoned, neglected, surrendered. So, yun po. Abandoned. Ito, iniwan talaga doon? Iba't iba po yung O napupulot situations. yung iba? Iba't iba yung situations. Iniiwan, Oo, tapos iniiwan sa hospital, inilalapit sa amin ng pinag-iwan. Kadalasan, ganun po. Iniiwan kung saan, inilalapit sa amin ng pinag-iwanan. Aha. So, pinafacilitate po namin Okay. yun. O kaya naman po, mga bata na kusang ibinibigay ng mga magulang. May ganun din. Meron din po yung tawag natin mga surrendered. Na mas nais nga po, mas gusto namin na gano'n, at least kahit kung gano'n, nabibigyan na may background information ang bata. Samantala kung basta iniwan, inabando na kung saan, hindi namin alam kung ano ang naging buhay ng bata. Okay. Which is very important when the child grows up and when he or she searches for the roots. Ayun. So, siguro talagang, hindi ko sinasabing mahirap, no? Yun yung gawain. Pero, sa tingin mo, Kachi, ano ang pinakamahirap na hamon ng inyong ginagawa ngayon? Ang isang pinakamahirap na habon po, basically lalo na tawag sa amin is non-government organization. Siyempre yung ating funding. Isa po yun. Ikalawa, kaya nga po sa ngayon, So, hindi ba constant yun na mayroong pinagbumbulan ito ng na ikasusulong ninyo, ikabubuhay ng cribs? usually po kasi pag non-government, dependent kami on donations. Aha. So, hindi naman natin pwedeng i-offer sa yung mga nagdo-donate sa atin na pwede ba bigyan nyo kami? Ganun po. So, it depends on the generosity of the hearts of our people. So, yun po. At ang isa pang challenge sa amin, lalo sa ngayon, lalo na po nung nakaraang habagat, kasi ang lugar namin ay Marikina. So, located po kami sa Marikina, malapit sa riverbank. Kaya yung challenge lagi na pag may baha. Anong ginagawa niyo pag ganon? Nung nakaraan pong habagat, medyo nagkaroon po kami ng tinatawag na preventive evacuation of children. Dinala namin ang mga bata sa Ateneo ng isang gabi just to make sure na baka kasi biglang tumaas yung tubig, maabot kami. So, ganun po ang ginagawa namin. So, sa ngayon po naman, ang aming board at ang buong cribs ay nagpupursige ngayon na maghanap ng resources para makapagtayo kami ng mas mataas na building doon sa lugar namin. Kasi Para di ba, hindi kanina tinanong kita, sabi ko, marami ba? Sabi ko sa inyo ganyan, ang mga bata na naroon sa crib, sabi mo, most of the time, puno ang inyong facility. Yes. Lagi po siyang, maliit lang yung facility namin that can accommodate maximum of 25 babies. 25 babies, pero at a time. kadalasan po kulang. Pero, yes. Kulang yun. Minsan diba? po sobra talaga sa maximum capacity. Pero alam ko na ang inyong mission ay beyond, the crib stage. Yes. Ano ang hangarin natin para sa mga batang ito? Well, unang-una po, ang hangarin namin sa mga bata ay mabigyan sila ng pamilya. Dahil yun yung nawala sa kanila, na-deprive sa kanila. Mabigyan ng pamilya ang bawat batang pumapasok sa aming facility. Para naman doon sa aming mga survivors of sexual abuse ay mabigyan ng katarungan yung kanilang mga pinagdaanan na hirap. At
maibalik din sila sa pamilya nila. Kung mayroon pa silang pamilyang mabalikan, kung sakali naman at wala na, ay mabigyan pa ng tamang kinabukasan ng, ng buhay. No? Sa karanasan niyo, Kachi, yung mga pamilya na napuntahan nila, kumusta? Yun po mga babies Mga namin. babies, generally, Generally po, kung titignan Maayos sila? natin, maayos po. Dahil yun nga po yung tinatawag na, sabi ko nga kanina, Father, na we're advocating for families for these children. At tumadaan ito sa tamang proseso ng adoption, ng pagpili ng pamilya para sa kanila. So, hindi lang basta, kami gusto namin mag-ampon. Hindi po pwede. Hindi ganun. Hindi po. Oo. Hindi po pupunta ka sa cribs at gusto kong batang. Open yung isa. Ay, hindi po pwede. Hindi pwede. Hindi po. Ano ang ginagawa Yan. ninyo? So, dumadaan po yan sa proseso ng, sa amin, kung dumating sa amin ang bata, hindi ibig sabihin, dumating siya sa amin, ready na siya for adoption. Oo. Hindi ganun yun eh. Dadaan po siya sa proseso ng una, kung abandon, hanapin muna namin, baka naman nawala lang, o baka naman ano lang nangyari. So, dadaan po siya sa ganung proseso. At meron kaming 3 months para gawin yon, para maiproseso yung makuha namin yung certification, issuance of the certification that the child is legally available for adoption. Tanong lang, meron bang mga kaso na nahahanap Opo. yung magulang? Meron po. Merong mga bata na nawawala lang pala. Meron po. May ganon. Meron din po namang halimbawa na abandon. May Ayan. umamin na iniwan po namin talaga. May ganon. Meron po. Meron. Minsan po kasi like sa hospitals, depende sa mga circumstances kung ano nangyari sa kanila. Minsan wala silang pambayad sa hospital, iniwan na lang. Parang ganun po. O minsan naman po, may mga batang sinurrender, may 3 months grace period din po kasi ang mga magulang para mag-desisyon talaga kung yun ba yung tamang desisyon nila. At pwede pa rin maiprocess na maibalik sa kanila ang bata. Basta lang po, mapatunayan na kakayahin nila ibigay at alagaan ang bata po. So, sa ngayon ay nakikita natin na biyaya sila sa mga pamilyang nag-aampon. Totoo yan po. Talaga pong biyaya sila, at sa feedback sa amin ng mga adopted parents ay very thankful po sila, at actually bumabalik sila sa cribs. Alam mo, gusto kong tanungin yon. Sila ba ay, naalam nila yung kanilang pinag-ugatan at ito ba ay, sila ba ay nagbabalik taraw? Yes. Umuwi ba sila? Like, dinadalaw ba nila yung kanilang pinanggalingan? May mga ganon. Yun po ang kagandahan ng adoption natin ngayon. Kasi di ba yung tinatawag nating adoption noon na nagsasimulate sila, tinatago natin sa bata. Pero sa ngayon po talaga, yun ang inano natin sa mga in-encourage natin sa mga adoptive families, at dapat hindi lang siya i-encourage, nasasabihin sa Nasisiyak ko kanila. marami dumadalaw sa inyo, mga successful na sila. Yes, no? opo. Talaga? Opo. At may mga sarili ng pamilya. Recent lang po, last month, 2 yung bumalik. Yung isa ay nasa 20s na siya. At nakatapos na rin po siya. Ito po intercountry adoption. And recently yung isa Magandang kulay yan. hindi pa ganun kalaki. So, bumalik din po siya, dinadala ng kanyang family. Okay, so siguro, Kachi, ngayon sabihin mo sa amin, ano ang nakikita mong lugar ng cribs sa pagbuo ng isang matibay na pamayanan? Ang grabe, parang pang-beauty contest question, ha? Oo nga po, Father, Oo. baka hindi ko masagot yan. Sige lang. Ano po ang aming lugar? Kami po ay isa lang maliit na ahensya, subalit alam namin na kami ay nagbibigay ng buhay at pag-asa sa bawat isang bata, lalo na yung mga naulila, na inabando na, at kusa nang ibinigay ng kanilang mga magulang, at ganoon din sa mga batang naka-experience ng abuse. So, bilang kung itong mga batang ito ay mapabayaan natin sa lipunan, ano yung kanilang magiging buhay? Yeah. So, yun po yung aming lugar sa lipunan. Ang magbigay ng buhay at pag-asa at mag-transform sa mga batang ito para sa isang panibagong buhay. Good answer, candidate number 2. Thank you po. Ang ganda ng iyong sinabi. At totoo, ha? Nag-match ito doon sa aking hinahangad na lives. sabihin mo, di ba? Transforming Yeah, you are lives. actually transforming lives. Physically, emotionally, di ba? Kaya kailangan natin itong cribs na ito, at salamat doon sa 2 may bahay ng mga misyonaryong Lutheran, Totoo no? po. Totoo Na po. nagpasimula nito. Patuloy bang tumutulong ang mga taga-ibang bansa na ito?
sa inyo? Meron po kaming nare-receive, pero hindi na po directly mula Hindi sa na, kanila. hindi na sa But, kanila, oo. may mga pangilan-ngilan po. Oo. Pero mas malaki po yung sa local po. Sa local na. Sa simbahang Mas- Luterano, kayo ba ay kasama sa kanilang programa? Sa ngayon po, naman, hindi kasi na. NGO na talaga yan eh. Opo. Oo, Hindi na. sari-sari na. Baka naman merong nais tumulong sa cribs, so sabihin mo sa ate, mga Ayun po tagapanood. talaga pong kami ay humihingi ng appeal. Nag-a-appeal po kami sa mga tao na kung may puso kayo na tulungan ang mga batang naabandona at mga batang walang mga magulang at ang mga naabuso, ay bukas po at bukas loob namin tatanggapin ang anumang tulong na maibibigay ninyo, financial man siya o hindi. At kami po ay talagang naghahanap ng tulong para kami ay makapagpatayo ng bagong building para sa aming mga bata. Ang cribs ba, meron bang mga celebrities na yan ang advocacy nila? May mga celebrities po na pumupunta doon at tumutulong po sa amin. Opo. Like si Agot Isidro po ay meron siyang foster child na galing sa amin. Talaga. Opo. So, Although ang nag-assess po sa kanya is sa DSWD pero may foster child. galing. Noon pong habagat, may mga ilang celebrity po na nagpunta roon at nagbigay ng tulong. Tumulong din sila. Si Ann Cortez, Talaga. si Katuwa naman. So, sana ay tulungan din natin ng cribs upang sa gayon ay patuloy natin silang masamaan sa kanilang paghahangad na mabago ang buhay at kinabukasan ng mga kaawa-awang bata sa ating lipunan. Ilang pong paalala bago tayo magpatuloy, huwag po kayong titinag sa inyong panonood at magbabalik po ang Family Rosary Crusade. Salamat sa iyo. My dear children, I, your mother, love you, and I wish to urge you to prayer. I am, dear children, tireless, and I call you even when you are far away from my heart. I feel pain for everyone who has gone astray. I beg you, surrender yourself completely to God and live the messages I am giving you. Una kaming napakilala, hindi niya ako naalala. Oo, kasi crush ko nga siya nun eh. Tinuturo ko siya dun sa kaibigan ko eh. And then, Alam ko sa kanya. nung una looks pa lang, father. Nung una looks pa lang, kaya sinasabi ko dun sa kaibigan ko kung pwede pakilala ako. And then, napakilala kami in passing, pero hindi niya ako naalala. Kaya minsan nagkasabay kami sa elevator. Hindi ko alam kung mag-hi ako, buti na lang hindi ko nag-hi rin sa kanya kasi nung kinuwento ko sa kanya, hindi niya na rin naaalala yung nagkita kami sa elevator after kami first time na may pakilala. Hindi ko na ako siya naalala. Pero naalala ko siya kasi nasa library po ako with my friends. Tapos lumapit siya, nagbigay ng chocolate. Na hindi naman po pala para sa akin. After ng college, nag-migrate kami ng family ko sa nag-email, tapos pag birthdays, tsaka holidays, nagtumatawag. Hindi ko masyadong mainit. We've been good friends, we've been close friends. So I think when I started studying sa States, tapos we would call each other often, you know. Parang we just picked up where we left off. Yung friendship nandun pa rin. We became a couple noong 2008. 2011, February 20 to be exact, sa Intramuros, sa isang tour ni Carlos Celdran po. The day before the tour, we were gonna take it with my siblings and her cousins and also her brother. The day before, tinawagan ko si Carlos and I told him about my plan na gusto ko mag-propose sa girlfriend ko. And then,
sabi lang niya, he was really game about it. Sabi niya, sige na sa akin kung anong plano mo. And then, yun, sa tour niya, doon ako Yung nakal sa media mo pa. when we became good friends, we found out we get along really well with each other. Parang nakakapag... It's always easy. It's always been easy. Parang natural lang. You can be yourself with her. You don't have to pretend about anything. It's always been like that. Kaya parang naging kami rin, even though long distance, I think magandang naging foundation ng friendship. We never had yung trust issues. Never kami nagka-trust issues. Parang, kasi ako, I'm not the jealous type naman. So siya, parang he knew me long enough na he knows na I would, na he trusts me din. Yung ganun. I think it was more of yung frustration kasi yung parang it's all over the phone. Tapos, in the beginning, hindi pa kami very good communicators. Yung parang everything talagang you develop how to communicate kasi that's yun lang you depend on that eh. Tapos buti na lang, actually we're lucky na we were born in a time na there's webcam, Skype, ganon, VPN, so we're constantly in contact naman. Ang bilis lang, kaya lang it's different pa rin, Father, yung physically na kasama mo yung tao, na you get to spend time with each other, you get to do like eat together or something. Ganun yung medyo nakaka-frustrate. Thankfully, survive. Hope naman, nakasurvive naman. It's doable, Father. It takes a lot of effort and a lot of will, especially maraming pwedeng mangyari, it takes I think it takes commitment, full commitment from both parties, from both persons to really make it work. Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pati dalhin at manalangin sa Panginoon upang basbasan ang bahay nito. Pinig tayo sa salita ng Diyos upang makita sa ating Diyos at iba. Ang mabuting balita ay kay San Lucas. Patuloy sa iyo, Panginoon. Pumasok sa Jesus at Jericho. Yes, finding the right person also. Someone that you really trust. If there's an ounce of distrust or something, medyo may doubt ka dun sa tao, medyo mahirap. Kasi hindi mo alam kung anong ginagawa niya eh. Ang mahirap talaga eh. Talagang dapat meron kang peace of mind na mapagkakatiwalaan ng tao, na alam mo wala siyang gagawin masama doon. At the same time, ikaw rin dapat pakita mo sa kanya, dun sa tao na sa partner mo, sa girlfriend mo na mapagkakatiwalaan ka niya. Yun medyo malaking part of the equation when it comes to long distance relationships. I think dapat i-share the same pang goal, yung parang tsaka yung commitment na parang if you really want to be together, parang you really make an effort, diba, to make things work. Yung parang you make the necessary sacrifices, yung gano'n, tsaka yung parang same yung goal nyo na to be together, to make things work. It's not the easiest. Not easy. It's not the easiest setup in a relationship. It's expensive also, but it's doable. If you really want it to work, it's doable. Throughout Marian history, the message of Our Lady rings the same. Although the location, visionaries, and culture vary, the principal purpose of Our Lady's loving visitations from heaven to earth is the same. Mary wants to awaken our sleeping hearts, to take the scales off our eyes, to remind us of God's continuing mercy and love despite our present state of sickness. You now have a choice at this crucial time in history.
Either accept the plea of the Blessed Mother through her messages, or ignore them and face the consequences. The choice is yours. Favor through the intercession of servant of God, Father Patrick Peyton. God our Father, the greatness of your power is made visible in all creation, and the work of your grace is revealed in the lives of holy people. In your unique way, you inspired the life and work of servant of God, Father Patrick Peyton, of the Congregation of Holy Cross. By his promotion of the family rosary, he showed his unbounded love for Mary, mother of your Son, and our mother too. In your loving kindness and through the intercession of Father Peyton, we ask this special favor. Grant it to us according to your will, and for your greater honor and glory, through Christ our Lord. Amen. I hope this program gave all of you comfort, courage, and hope. Its purpose is to help families in their struggle against the many evils, tearing apart family life and moral values today. There is no surer way for families to get the help they need so desperately than to ask God, to pray as a family, to pray the rosary, a gospel prayer, a prayer that never ceases to tell the family the good news that God is on their side. Ponder the message of this program deeply within your hearts, and may its joy move your family to join the millions throughout the world to proclaim the truth of the statement, the family that prays together stays together. Our strength will come from hearts united in